Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang araw sa lahat ng ating mga kasama ngayon. At alhamdulillah, ngayon po ay magsisimula tayo ng serye ng ating pag-aaral dito sa ating online. At alhamdulillah, sa kauna-unahang ating pagtatanghal ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Babanggitin po natin ang isang hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakasalin, sino man anya ang tumahak ng landas na naghahanap ng kaalaman, ay padadalain ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang landasin patungo sa paraiso. Ito ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at sabi pa sa isang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm faridatun ala kulli muslim, o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sabi, obligasyon ng bawat Muslim ang maghanap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kaya nga naman sa isang Muslim, nararapat na unahin niya na maghanap ng kaalaman bago pa man anong pagkilos ang gawin natin sa pananampalatayang Islam. Tulad ng sinabi ni Imam Bukhari, rahmatullahi alayh, ang sabi niya, al-ilm qabla al-qawl wal-amal, ang kaalaman muna bago tayo magsalita at bago tayo gumawa. Ito ang dapat na unahin natin mga Muslim bago pa man ano ang ating gawin, lalo na sa mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Alamin mo na walang ibang Diyos, o paalamin mo na siya, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa. Ito ang mga adilla o mga katibayan mula sa sunnah at sa Quran ng patungkol ng kahalagahan ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kaya sabi nga ng mga scholar, sa mga Muslim, na obligado sa atin maghanap ng kaalaman. Una, yung tinatawag na fardu ain na kaalaman, o yung general o yung obligasyon ng lahat. Ito yung kaalaman na maggaganap sa atin bilang isang Muslim, o gagawa sa atin bilang isang mabuting Muslim. Ito yung mga pangunahing kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kasama dito yung akida, yung sala, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sa pagsasagawa ng Hajj, at ilang mga ahkam sa ating pananampalataya. Ito ay fardu ain sa lahat ng mga Muslim. Dapat pag tayo ay pumasok sa pananampalatayang Islam, o tayo ay isang pinanganak na Muslim, ang kaalamang ito ay fard sa atin lahat, o obligasyon sa atin lahat. Yung mga pangunahing kaalaman sa Islam na magdudulot sa atin o magpapadali sa atin ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dadali ang ating pagpunta sa Jannah kapag nagkaroon tayo o nagtalabul ilm tayo, nagharap tayo ng kaalaman. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng kaalamang ito ay mapapadali sa atin ang pagtupad sa atin ng ating mga obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangunahin yung pagkakilala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapaglikha. Unang-una yun, bilang Panginoon. Paano natin siya kikilalanin? Lahat ng ito ay makukuha natin sa paghahanap natin ng kaalaman. Yung magpapatunay sa atin patungkol sa Yawmul Qiyamah, sa araw ng paghuhukom, paano tayo makitungo sa ating mga kapwa-tao, sa mga hindi Muslim, sa ating magulang. Lahat ng ito ay napapaloob sa paghahanap ng kaalaman. Kaya nga naman sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ito ang magpapadali sa atin sa pagpasok sa paraiso. At iba pang mga sayings na ang isang pagtatalibul ilm ay ito ay fi sabilillah, no? Sino man ang mamatay nang siya ay naghahanap ng kaalaman, inshallah ito ay shahid, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So marapat sa ating mga Muslim na unahin natin na tayo ay magkalap ng kaalaman. At ang paghahanap ng kaalaman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay walang pinipiling edad
Wala siyang pinipiling edad. Kahit na po tayo ay may edad na o medyo bata pa, basta tayo ay nakakaunawa na, marapat na tayo magsimula maghanap ng kaalaman. Doon sa mga bagong nag-Muslim na sila ay medyo may edad na o masasabi natin hindi na sila doon nasa edad ng kabataan, ay wala pa ring problema. No? Maraming mga istorya ng ating mga pantas na nagsimula na silang pag-aaral ng sila ay nasa murang edad. So, dapat hindi sa ating mga Muslim, tayo mga Muslim, hindi maging hadlang ang ating edad sa ating paghahanap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Lalong-lalo yung sinabi nating obligasyong kaalaman, yung fardu ain na kaalaman na magdudulot sa atin bilang isang mabuting Muslim, magdudulot sa atin bilang isang mananampalatayang Muslim, matutupad natin ang ating mga obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa ay yung tinatawag na fardu kifayang kaalaman. Ito yung kaalaman na tinataglay ng ating mga ustad, ng ating mga ulama, ng ating mga sheikh. Ito ay dapat sa isang mujtama o sa isang komunidad, dapat merong isang maalam doon. Kung wala sa atin, nagiging obligasyon ng bawat isa na lumabas ang isa, maglakbay, pumunta sa lugar na kung saan nandoon ang mga kaalaman at doon sila magkalap ng kaalamang mas mataas doon sa mga pangunahing kaalaman nang sa gayong pagbalik nila sa kanilang lugar, sila ang magiging tagagabay sa mga tao pagdating sa mga usaping pangrelihiyon. Tulad na halimbawa ng mga usapin sa zakat, mga usapin sa pagmamana, at iba-iba pang mga paksa na malalim na pag-aaral ang kailangan, yung kinakailangan ng mga fatawa, yung kinakailangan ng mga ijtihad para makalabas ng mga rulings. Dapat meron tong kasama sa ating community na isa na lalabas dito. At alam naman natin, ang hukom ng fardu kifaya ay nagiging sapat kapag may gumawa na. Ngunit kapag walang gumawa, example sa atin dito sa Pilipinas o sa ating maliit na probinsya, for example dito sa Pilipinas na naninirahan tayo isang community ng Muslim, at walang isang maalam doon, ang ibig sabihin ng fardu kifaya ay dapat ang mga Muslim doon o maghanap o may isang Muslim, dalawa, tatlo na lalabas sa kanilang lugar, pupunta sa lugar ng kaalaman at nang sa gayon, humalap sila ng kaalaman, makuha nila ang sapat na kaalaman na meron sila at saka sila babalik dito. Ito ang tinatawag na fardu kifaya. Kailangan meron sa ating organisasyon o sa ating community na isang may alam sa Islam na mas mataas na antas. Unang kaalaman, sinasabi natin kanina, ang kaalaman patungkol sa yung kaalamang tinatawag natin fardu ain. Ito ay para sa lahat, mga pangunahing kaalaman sa Islam na siyang magdudulot sa atin bilang maging isang mabuting Muslim. At ang pangalawa, yung tinatawag na fardu kifaya na kung saan ito ay kaalaman na kinakalap ng mga nagiging ulama natin sa mga lugar. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Dito po natin binibigyan din ng pahalaga kung anong kaalaman. Sabi ni Allah sa pagkakasalin, pareho ba niya ang silang may kaalaman at silang walang kaalaman? Ito'y tanong mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na alam natin ang sagot. Alam natin kailanman ay hindi pwede maging pareho ang may kaalaman sa Islam at walang kaalaman. Kaya nga naman sa pasimula, sa pambungad ng ating pag-aaral na ito ay tatalakayin natin o tinatalakay natin yung tinatawag na kahalagahan ng kaalaman. Ngayon po, sa paglipas ng panahon ay dumating na po yung tinatawag natin mga makabagong teknolohiya. Ngayon po ay ginagamit natin ang social media, ang internet para sa pagkalap ng kaalaman. At ito po ay ini-encourage sa ating lahat, lalo na sa mga kapatid natin na busy, mga kapatid natin na may trabaho o nag-aaral na walang panahon makapunta sa madrasa. Ngayon po ay wala na po tayong dahilan sapagkat sa ating mga cellphone, sa ating mga internet, sa ating mga computer ay maari na natin gawin yung ating mga pag-aaral sa pananampalatayang Islam. At inshallah ta'ala, nawa ang programang ito ay makatulong lalo na sa ating mga kapatid na naghahanap ng kaalaman ngunit wala silang panahon. At inshallah ta'ala, subaybayan natin mga sunod-sunod na serye na ito. No? Kami po ay magbibigay sa inyo ng mga simple, mga pangunahin, mukhtasar, o tinatawag na buod na kaalaman sa Islam na sapat sa atin mga Muslim upang tayo ay maging mabuting mga Muslim. At inshallah, abangan nyo po ang mga susunod pa na serye. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.